Ako, eto guys, mga kababayan, tuloy-tuloy po ang pagsisiwalat ni Senador Ping Lacson patungkol dito sa mga anomalya o mga ghost project dito ho sa mga flood control. Diba? So ito naman po, mga kababayan, nakatulong naman po kay Senador Ping Lacson at pinasasalamatan niya itong website na ginawa ho ng ating Pangulo na sumbong sa Pangulo. Malaking tulong daw umano ito mga kababayan sa pag-iimbestiga ni Senador Ping Lacson para matulungan at matukoy ang mga flood control project na mga ghost, mga sira at meron pang iba na wala talagang project mga kababayan. Kompleto na ang report pero wala talagang proyekto. Grabe. Ito, pakinggan natin. Nagpasalamat si Senator Panfilo Lacson sa malaking tulong ng sumbong sa Pangulo.ph para sa sariling investigasyon ng kanyang tanggapan tungkol sa ilang manumalyang flood control projects sa Bulacan. Diba? So malaking tulong, mga kababayan, sa pag-iimbestiga po ni Senador Ping Lacson. Nyari talaga dito. Kaya nga sana, hindi lang ngayon, imbestigahan lahat ng mga flood control project dahil hindi lang naman sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos may mga ginawang flood control project. Meron din mga ginawang flood control project ang nakaraang administrasyon, mga kababayan. At yan dapat busisiin ng maayos kung saan nga ba napunta ang mga flood control na yan. Bakit lagi na lang kay PBBM ang hinahanap? Ang nakaraang administrasyon, di ba nga, pinagmalaki na yan. 11,000 flood control. O asa na ngayon yun? Kung ang kay PBBM lang lagi ang hinahanap. Di ba? Mga kababayan, pakinggan natin. Sa isang privilege speech, ibinahagi ni Senator Panfilo Ping Lacson sa sesyon ng Senado ang problema ng aniyay flooded gates of corruption batay sa isinagawang investigasyon ng... Diba? Eto mga kababayan. Ayan po mga kababayan, tingnan nyo yan 2011 to 2025. Ibig sabihin, mula kay Pinoy hanggang kay Duterte hanggang kay PBBM. Tama? Mga kababayan, bakit kay PBBM lang lagi hinahanap po ng mga didiles? Asa na yun yung flood control ng nakaraang dalawang administrasyon? Kung kay PBBM lang lagi ang hinahanap ninyo. Tuloy pa natin. Flooded gates of corruption batay sa isinagawang investigasyon ng kanyang tanggapan. Sabi ni Lacson, nagamit din niya sa investigasyon ang mga datos ng flood control projects sa inilunsad na sumbong sa Pangulo.ph website. Napakalaking tulong po para sa ating senador itong inilunsad ng ating Pangulo para matukoy ang mga project sa mga flood control. Kaya sa mga kababayan natin, kung may mga proyekto ho dyan sa inyo na naantala at mga sirang-sira, puntahan nyo po ang sumbong sa Pangulo. Dahil dun po ninyo isusumbong lahat ang mga problema o anong mga nangyari dyan sa mga proyekto at mga flood control ninyo para malaman po ng ating Pangulo. At yan ay para mapanagot kung sino ang contractor, sino yung mga sangkot diyan sa mga anomalya na yan, sa mga diba, sa mga ginagawa nilang mga proyekto na hindi man lang ginagawa ng maayos. Diba? Tingnan nyo na lang yung nasa Bulacan, inspection ng Pangulo, nakalagay, complete na daw, ang flood control, mga kababayan. Pero nung tiningnan ho ng Pangulo, tumambad. Mga bahay lang ho, nasa gilid ng ilog. Wala man lang nakalagay o kahit isang poste ng bakal, isang semento, isang hollow blocks, wala ho nakita ang Pangulo. Kaya galit na galit ho ang Pangulo. Doon sa nakita niya. 55 million ang halaga ng flood control, tapos wala man lang ni isang hollow block o bakal o equipment na nang doon. Grabe. Ito, pakinggan pa natin.
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I commend and sincerely thank the President for this open source website. Not only does it open the public a direct line to the President to report anomalous flood control projects in their midst, but in my case, including that of my staff, the website makes our investigative work a lot easier. Sa kanilang investigasyon, lumalabas aniya na dahil sa korupsyon ay 40% lang o minsan mas maliit pa ang napupuntang budget sa mismong pagsasagawa ng proyekto. At Naku, mga kababayan, nyari na. Diba? Kaya, alam nyo, ang masaklap dito, isiniwalat ho ito ng Pangulo para wakasan itong mga korupsyon at mga kontraktor na paggawa sa mga flood control project, tinitipid. Diba? Minsan walang bakal. Flood control mga kababayan, hindi pag dinaanan ng bahayan, anod ka agad yan. Kasi walang bakal, di ba? Yun nga, ganun nga ang nangyari. May mga bitak-bitak na, yung mga flood control, 2 years pa lang, kakagawa pa lang, wasak na. Mga kababayan, yun ang gustong wakasan ho ng Pangulo. Nasanay, ang gusto ng Pangulo ay pang matagalan na paggamit at pangmatagalan na pakinabangan ng mga tao itong mga proyekto. Ganito lang kanipis ang semento. Ano yun, mga kababayan? Kahit nga bagsakan lang yan ang ulan, baka masira pa eh. Diba? Mga kababayan. Ngayon, eto pa, mga kababayan, ano ho ang sabi ng pangalawang Pangulo natin? Eto ho, mga kababayan, pakinggan nyo. Duda daw siya dito, mga kababayan, sa ginawang flood control, mga kababayan. Duda daw siya dito. Ito, pakinggan natin. Ito. Yung reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Naku. Pangalawang Pangulo yan, So, hindi niya nagustuhan etong ginawa ni PBBM na pagsiwalat dito sa mga flood control. So daw, ito ay parang ginawa lang ito ni BBM para mapagtakpan ang mga issue tuwing may baha. Bakit, mga kababayan? Matanong ko nga sa inyo. Ngayon lang ba nagkaroon ng baha? Halos taon-taon nagkakaroon ng baha. Taon-taon na lang nakakaranas tayo ng matinding pagbaha. So, ibig sabihin dito ng ating pangalawang Pangulo, parang hindi niya nagustuhan na ang pagsiwalat ng ating Pangulo dito sa mga flood control project, sa mga anomalya at sa mga korupsyon, sila parang hindi nagustuhan ng pangalawang Pangulo. Di ba sana dapat magustuhan at masaya na nabuwag itong korupsyon pagdating sa mga flood control? Hindi kaya may pagkakataon na madamay itong binigyan ng 51 billion flood control project na hanggang ngayon ay binabaha pa rin yung Davao? Baka natatakot lang itong pangalawang Pangulo natin na madawit yung binigyan ng 51 billion flood control na hanggang ngayon binabaha pa rin ang Davao. Diba? Kasi sinabi niya dito, ginagawa lang daw ito ng Pangulo para daw kapag may baha na naman, ay may rason na ang Pangulo na may ginagawa daw ang Pangulo. Hindi dapat ganun. Diba? Mga kababayan, hindi ho dapat kayo namumulitiga sa mga ganitong issue. Dahil ito ay pera ng taong bayan. Ginagawa niya ang trabaho niya para sa taong bayan, hindi para mamulitika. Ikaw, alam naman natin yan, isa na naman sa mga pamumulitika mo Diba? Para bumango ka sa tao Diba, mga kababayan? Ayaw mo ba yan? Diba? Mapuksa itong korupsyon sa ginawa ng ating Pangulo. Hindi para sabihin mo na ginagawa daw mo na ito ni PBBM para tuwing may baha ay may reason. May excuse ang ating Pangulo. Ano palang gustong gawin? Hayaan na lang, konsintihin na lang ng Pangulo itong ginagawa ng mga kontraktor. Mga kababayan, kita nyo naman kung anong ebidensya. Ibig sabihin ba,
Pangulo natin mananahimik na lang samantala marami sa mga kababayan natin yung nasasalanta ng mga baha dahil sa mga palpak ng mga flood control. Mananahimik na nga ang Pangulo natin, titingnan na lang yung mga kababayan natin na sinasalanta ng bagyo at sinasalanta ng baha. Dahil wala namang pakinabang ang mga flood control project dahil nasira lang ng baha. Ganun ba yun? Kasi tingnan nyo naman mga kababayan, lalabas at lalabas lahat yan. Di ba? Meron pang isang senador, di ba? Nakakuha ang kanyang pamilya sa budget sa flood control. Sino ba yon? Di ba? Bawal yon. Ang isa pa, nag-donate pa. Nag-donate para sa kampanya niya nung eleksyon. Nabawal din yon. Di ba mga kababayan? Ibig sabihin, mga kababayan, may lalabas talagang bunga totalan. Ulitin natin yung sinabi niya. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. So, yung mga ganitong pag-iisip, makikita mo na sila ang gumagawa. Gawain nila ito kasi sila ho ang nakakaisip nito. Sila po ang nakakaisip ng mga ganitong issue. Ang gusto lang ng Pangulo, wakasan ang korupsyon at managot ang may kasalanan. Yun lang ang gusto ng Pangulo. Sila, ganyan sila magsalita. Bakit ganyan? Pero, bago ka muna magsalita, pangalawang Pangulo, isa lang ho ang masasabi ko. Sagutin nyo muna ang issue, di ba? Patungkol sa inyo, sagutin nyo muna, ipawalang sala nyo muna itong mga akusasyon sa iyo pagdating sa mga confidential fund bago kami maniwala sa iyo. Patunayan nyo muna na wala kayong kasalanan. Di ba? 16 lawyer. Walang kasalanan yon. Kayo mga kababayan, ano masasabi nyo? Hanggang dito na lang. Salamat po.